Hallelujah. Praise you, dearest Jesus. Hallelujah. We give the highest honor, glory, and we give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. Hallelujah. We give double honor to our parents, beloved parents in the Lord, as we always remember, and the blessed teachings of our dearly honorable Pastor Willie Almeida and our dearly assistant, beloved, dearly assistant, Lina C. Almeida. Hallelujah, dearest Jesus. And greetings also to our beloved children. Hallelujah. And to all the beloved brethren. A blessed afternoon po sa inyong lahat. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, dearest Jesus. I'm so grateful to our Lord Jesus Christ that I came to know Him. Hallelujah. Lord, hallelujah. During college days, nang na-reach out ako dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Galing po ako sa ibang fellowship, but salamat ng marami sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Sa prayers po ng ating beloved pastor, na-reach out ako sa gawain, sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ito sa gawain ng mahal na Panginoon. Hallelujah. From the beginning hanggang ngayon, andyan ang presensya ng mahal na Panginoong Jesus at ang mga miracles na patunay lang ng ating mahal na Panginoong Jesus ay buhay sa gawain ito. Hallelujah, there's Jesus. Umpisahan ko po ang miracles ng mahal na Panginoon sa akin ay from head to foot. Hallelujah. There was a time na nakafeel ako ng severe na headache, grabing pagkahilo, lalong-lalo na kapag maraming tao or sobrang init, talagang sobrang trigger na to the point na magko-collapse na ako. And then I was advised by neurologist. Before po kasi yung anak ko is in a radiology department sa hospital. So sabi niya, ma, kailangan magpa-MRI ka para malaman natin kung ano yung nasa loob na, kung ano yung nade-develop sa brain ko. Yun nga, nung they found out after ng MRI procedure ko, yung brain ko, yung arachnoid cyst niya is medyo lumalaki. So, yun yung cause na ko-compress yung mga nerves ko sa brain ko na bakit sumusobra ang sakit ng ulo ko, umaabot sa point na may imbalance na ako sa paglalakad. And then, dumating din sa point na sabi ko, bakit pati yung mata ko, parang nagko-cross-eye na. There are times din na konting pagod lang, andyan yung tremors ko. And then yung parang medyo nauutal yung pananalita ko dahil umuurong yung aking dila. Pero salamat sa mahal na Panginoon, sabi ko sa mahal na Panginoon Jesus, nakilala ko tang buhay since year 93, nakilala kita sa gawain ito na ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng iba't ibang klaseng karamdaman. Purihin ang mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. I was advised din na i-drain siya, i-drain yung head ko dito, yung para yung excess na arachnoid cyst is ma-release. Pero sabi ko, mahal na Panginoon, hindi ko gagawin yung procedure na yan. Very risky po yun dahil sa brain yun. Puri salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hindi niyo po ako makikitang normal nga nito. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Puri natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wala po akong medication nor surgery dahil ang mahal na Panginoon na nagpagaling sa akin. Purihin ang ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Second po, sa aking spine, yung year 2000, nadulas po ako. So, yun po yung naging cause ng na-fracture po yung spine ko. Makikita po talaga sa three hospitals and 3 x-rays na procedure ko. Talaga pong yung aking spine na yan, banda po dito sa pelvic ko, sa coccyx ko po, ganyan po ang distance ng pagkaka-fracture niya. At worst, yung distance po na yun, nagkaroon po ng solid mass yan. That solid mass, it will lead to bone cancer. Dumating po yung point na nahihirapan po akong matagal nakatayo o matagal nakaupo, even sa pagtulog. Pero sabi ko, mahal na Panginoon, I am not worthy to be a choir member. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, pagalingin mo ko. Hallelujah. At that time, nagpapaawit pa ako sa mahal na Panginoon, umaawit sa choir. Sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mong pahihintulutan na maparalyze ako dahil hindi ako mag-undergo ng surgery. Alam niyo mga minamahal, sa ganyang cause, yung mga
kasabayan ko na ang kanilang spine na na-fracture, na nagkaroon ng solid mass, nagka-bone cancer po talaga automatic, and then wala na po silang lahat. Pero ang sabi ko sa mahal na Panginoon, patuloy kitang aawitan at naaalala ko po noon during beloved Assistant Pastor Lindsay Almeida's days na every time na magpapakounsel po ako sa kanya, lagi niya po sinasabi sa akin, anak, lagi kang umawit ng umawit, magpuri na magpuri. Alam niyo, minamahal, alam nating lahat na yan ang teachings ng ating beloved pastor and beloved assistant pastor na sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, bumababa ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi na po natin mabilang yung mga kapatiran na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po, ganun din po ang nangyari sa akin. So, yun nga po, in-advise din po ako ng orthosurgeon na magpa-opera. Pero hindi rin po talaga ako nagpa-opera. Sabi ko nga po, ang mga anak kong dalawa is pareho silang medical professional. Isang radiologist, isang nurse. Pero sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, ginagamit lamang sila ng mahal na Panginoon para i-check lang, just to check out. Pero it doesn't mean na magpapasurgery ako or mag-take ako ng medication. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah. Umulit po ako sa mga hospitals na yan. Dahil kailangan nga po mag-undergo ko ng surgery. Umulit po ako sa 3 hospitals na yan. Alam niyo po, totoo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Yung pong aking buto na malaki ang pagkakaputol ng agwat niya at nagkaroon ng solid mass, yan po ay tinunaw ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Purihin natin mga mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, minamahal, yung bukol na yan, bumubukol po yan dito sa likod ko, sa pelvic bone ko. Hirap po talaga akong makaupo. Pero salamat sa ating mahal na Panginoong Hesus. No surgery, no medication, tinugtong ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Isa pa rin po yung time na nahulog din po ako sa stairs noon. And then yung left foot ko po, yun po ang malakas ang impact ang pagkahulog. Yun po talaga yung naitungkod ko. So umabot po sa point na namaga po talaga yung ankle ko. So, kailangan naman po pumunta sa orthosurgeon. Pero sabi ng orthosurgeon, ilalagyan siya ng cast para hindi mabugbog kasi namaga po talaga. Pero sabi ko, hindi na rin ako magpapalagay ng cast, hindi ko pa lalagyan ng kahit anong treatment or procedure. Sabi ko, attend ako sa gawain ng mahal na Panginoong Hesus. Patuloy ko siyang aawitan, purihin ang ating pinagmamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Nakikita niyo naman po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo, mahal, minamahal, that is confirming to us that our God is not the God of the dead. He is the God of the living. Hallelujah. Puri ng mahal na Panginoong Hesus. Kitang-kita natin yan, mga minamahal. Hallelujah. Hindi lang ako nakaka-experience yan kung hindi kayo rin. Hallelujah. Kasi kung hindi ako pinagaling ng mahal na Panginoong Hesus, just imagine sa brain yun. Hallelujah. At saka sa spine ko, kung hindi totoo ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi niyo po ako makikitang normal na nakatayo. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoong Hesus. And I still remember nung year 2023, dumating po sa time na natumba po ako, tapos almost an hour po ako nagtitremor. Nakita po yan ng anak ko, ng asawa ko. Nagtitremor ako almost 1 hour. Tapos, nade-deform na yung face ko, and then yung tongue ko umuurong na. Hindi na ako makapagsalita ng maayos. Pero salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Mahal na Panginoon, sabi ko, paano kita pupurihin? Paano ako out sa choir kung hindi normal ang face ko, ang everything, ang hands ko? Paano ko may tataas to sa pagpupuri sa'yo? Hallelujah. Kung hindi mo ko aayusin. Pero ang ating mahal na Panginoon Hesus ay Diyos ng kaayusan. Hallelujah. Puri na mahal na Panginoon Hesus. Gusto niya ang lahat na magpupuri at sasamba sa Kanya ng totoo. Hallelujah. Ay maayos. Puri ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Isa pa rin pong major testimony. Doon po sa anak ko, yung daughter ko. Almost 2 years po. Yung kanyang wounded na breast niya. Almost 2 years po na nagdi-discharge kasi na-infect po yun. So nagka-open wound po siya. Yung whole areola niya is
talagang grabe po yung discharge ng past and everything na discharge niya. At first po, sabi ko, covered naman ako ng insurance ng beloved husband ko. So, naging dependent ako doon. Tapos sabi ko, in 2 years time, pumapasok siya now and then, yung meron siyang gauze inside her, yung lingerie niya. Talagang ang mahal na Panginoon, hindi niya pinahihintulutan na maging dependent tayo sa science or medical. Hallelujah. One time, sabi ko, anak, it's about time na lumapit tayo sa ating beloved pastor. Natatandaan ko po yun. Ang beloved pastor, inasalot po siya ng sasakyan. Nag-iisa po siya doon, nananalangin. Lumapit po ako. I couldn't help myself not to touch her arm. Tinouch ko po yung arm ko, tapos yung daughter ko nasa likod. Alam niyo po na for almost 2 years na yung wounded breast na laging basa. After prayer over ng beloved pastor, hallelujah, natuyo po ito. Purihin naman. Glory to God. Purihin ka, mapagpalan Diyos. That is confirming that our beloved, that our dear honorable pastor is a true man of God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Yung dalawang anak ko na yan, yung firstborn ko at saka yung daughter ko, pareho silang great miracle na mahal na Panginoon. Pati din sa mga grandchildren ko. Kasi almost the same case sa dalawang anak ko. Sa firstborn ko is na pre-eclampsia ako. Alam niyo mga minamahal, a week before ng delivery ko, nagpa-pray over ako sa ating beloved assistant pastor, sa ating beloved pastor. Kasi that time, sobrang manas ng katawan ko, umabot na sa half ko. Napaka-risky noon sa panganganak. Yung nag-pre-eclampsia ako due to my high blood pressure, may tendency na nasa high risk po ako na mararapture yung mga nerves ko, puputok po mga nerves ko sa ulo ko, and mapaparalyze ako. Ngunit salamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Nakita niyo po ako, buhay ako at ang aking firstborn, hallelujah. Purihin naman na Panginoon Jesus, hallelujah. Ganun din po yung second child ko, hallelujah. He was born, 8 months born lang po siya. Pag 8 months born po is, yung chances to live is 50-50 rin po, like my second grandchildren. Kasi ang magiging effect po niyo sa lungs nila. Pero salamat sa ating pinagmamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Dahil lang totoo ang gawain ng ating pinagmamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Meron tayong dearly honorable Pastor Willie Almeida. Meron tayong dearly assistant pastor nila si Almeida. Nandiyan ang prayers nila at ang beloved children, hallelujah. Kung sa prayer ko lang wala, mahal na Panginoon, ngunit sa kanila, mga prayer, hallelujah. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mga miracles na yan, hallelujah. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Go to God.